Alam nyo, sa likod ng mga pader ng Kongreso, may namumuang parang isang political lindol. Isang matinding labanan para sa kapangyarihan na pwedeng magbago ng lahat. So, ano nga ba talaga ang nangyayari? Yan ang aalamin natin. At sa gitna ng lahat ng to, ito lang talaga yung tanong na mahalaga. Kakapit pa ba sa gavel si Speaker Martin Romualdez o masasaksihan na ba natin ang pag-agaw sa trono ng Kamara? Kasi, hindi to simpleng botohan lang. Ang tawag nga ng mga insider dito ay housequake. Yan yung term. Isang malakas na pagyanig na pwedeng mag-iwan ng malalaking bitak sa mismong pundasyon ng administrasyon. Ganun siya kaseryoso. Okay, so para masundan natin yung buong drama, kailangan muna nating balikan yung basic, yung math sa likod ng lahat ng to. Simple lang naman paano nga ba nagiging House Speaker ang isang kongresista? Heto mang magic number, 159. Yan lang. Sa 316 na miyembro ng Kamara, kailangan mo lang ng 159 na boto para ikam na ang Speaker. Tandaan nyo yung numerong yan kasi yan ang numerong pinag-aagawan ng lahat ngayon. At dito nagiging interesting yung kwento. Kasi, nung nakaraang Hulyo, hindi lang 159 ang nakuha ni Speaker Romualdez. Imagine, nakuha siya ng 269 votes. Grabe yon, isang supermajority. Kaya isipin mo, sa papel, sementado na dapat ang pwesto niya, di ba? So, ang tanong, saan nanggaling lahat ng botong yan? Well, heto yung breakdown ng supermajority niya. Pinagsama-samang lakas ng iba't ibang malalaking partido. Kung titingnan mo, parang ang solid, di ba? Parang pader na hindi mo magigiba. Pero, heto yung catch, di ba? May kasabihan sa politika sa Pilipinas, kapag sinabing sementado, madalas may mga lamat na yan na pininturahan lang. At ngayon, mukhang yung mga lamat na yon unti-unti nang lumalaki. So, kung may mga lamat na nga, sino-sino yung mga player na nakaabang para samantalahin to? Halika, kilalanin natin yung mga bida sa housequake na to at kung ano yung mga posibleng mangyari. Okay, so may dalawang main plot lines na binabantayan ng lalat. Scenario number 1, manatili si Romualdez. Hawak pa rin niya yung numero, pero ang problema, anumang oras pwedeng may bumitaw sa koalisyon niya. Tapos scenario number 2, ang biglaang pag-angat ni Sandro Marcos. Siyempre may basbas ng palasyo pero kakayanin ba niya yung mga tanong tungkol sa experience at yung issue ng political dynasty? Pero teka, hindi lang sila yung nasa laro. May mga tinatawag din na dark horses. Yung mga pwedeng biglang sumulpot kapag nagkagulo na yung mga main contender. Nariyan si Ronnie Puno, yung kingmaker's kingmaker. Si Albi Benitez, yung bilyonaryong technocrat. At si Boji Dai, na may malakas na regional clout. Sila yung mga pwedeng maging compromise choice pag deadlock na. Okay, so baka iniisip nyo, bakit ba ganito ka big deal? Bakit ganito ka-intense ang labanan para lang sa isang gavel? Well, kasi hindi lang yan tungkol sa gavel. May mas malalim at promise, mas makapangyarihang dahilan. Isipin nyo to, ang speaker, siya yung kalasag at espada ng presidente sa Kongreso. Siya yung taga-depensa laban sa mga atake at siya rin yung armas para itulak yung ahenda ng palasyo. At dito na pumapasok yung pinakamalaking kinatatakutan ng Malacanang. Paano kung yung kalasag na espada na yan ay mapunta sa kamay ng kalaban? Paano kung mapunta sa kampo ng mga Duterte? Diyan nag-iiba ang buong laro. Ito yung 5 paraan kung paano pwedeng paralisahin ng isang kalabang speaker ang isang presidente. Number 1, pwedeng i-hostage ang national budget. 2, pwedeng simulan ang impeachment. 3, pwedeng agawin ang kontrol sa mga pinakamahalagang komite. 4, pwedeng sirain yung foreign policy ng presidente. At ang pinakadelikado sa lahat, number 5, sila ang magiging pangatlo sa line of succession. Yan ang nakakatakot. In short, yung House of Representatives na dapat sana ay fortress o kuta ng presidente, bigla na lang magiging beachhead, isang base militar, ng mga kalaban niya. Imbes na pader ng depensa, magiging launching pad ito para sa mga atake laban mismo sa Malacanang. At sa dulo ng lahat ng to, may isang malupit na katotohanan tayo natututunan tungkol sa politika natin, di ba? Yung mga mandato, mga supermajority, lahat yan, hindi permanente. Kasi ang katapatan sa politika, madalas kasing tatag lang ng huling pabor o ng huling budget na naibigay. Kaya yung housequake, hindi na yan paparating pa lang. Nangyayari na to ngayon, as we speak. At ang nag-iisang tanong na lamang na natitira,
Pag tumigil na ang pagyanig, sino kaya ang maiiwang nakatayo? Yan ang tanong ng sagot, tiyak na huhubog sa susunod na kabanata ng politika sa Pilipinas.